Okay mga guys, meron tayo ritong isang window type aircon na ang tatak ay Eureka. Okay, itong aircon na to, window type to hindi ko na ginawa. Hindi ko na siya ginawa kasi nga sobra na sobra na ang problema. Makina. So makina na, maandar naman siya, pero ano naman siya, hindi na pwedeng lagyan ng freon o refrigerant kasi nga ito nga kailangan mapanood nyo to ng buo at tapusin nyo para malaman nyo kung paano gawin or hindi na dapat gawin talaga ito. So ganito lang mga guys, so tapusin nyo tong video to mga guys para malaman nyo kung paano. Okay mga guys, ito meron akong ipapakita sa inyo na isang window type aircon. Ito, isang window type aircon siya. So isang LRA 11 lang to. So ang ginawa ko rito, ginawa ko na lahat ng paraan para makatipid lang yung ating customer. So yes, kasi ang problema nitong window type aircon na to ay ito super bulok na. So pag ganito mga guys, mga kamaster, huwag nyo nang ipilit na gawin ito kasi ito sinubukan ko ng buhayin siya. May leak to itong compressor na to doon sa likod. Yun. Basta nasa likod siya. Nandyan. Basta nandyan siya. So bumigay pa rin. So hininang ko na yon kasi ako manipis na yung bakal sa ito pinaka-planchado niya. Hininang ko na yun sa loob doon yun sa likod. So bumigay pa rin kasi nga sa sobrang kalawang na nito. Okay mga kamaster, so pag ganito mga problema mga master, so huwag nyo nang lokohin ng customer, huwag nyo nang ipilit na gawin. Sabihan nyo na ang ating mga customer na for replacement na tong makina niya. Huwag na siyang magtitipid. Sabihin nyo na ang katotohanan mga kamaster, mga guys. So huwag nyo na ipilit para magkaroon lang kayo ng pera, pero sa bandang huli mga after 1 day 2 days babaktiyak kasi nga ginawa lang ng paraan, hininang. Kahit hinaangin nyo yan, bibigay pa rin kasi nga manipis na ang bakal niya. Ayan manipis na. Okay mga guys, so kaya nga itong video na to tuturo ko sa inyo kung paano maging tapat sa ating mga customer. So okay, pag ganito for replacement na to, sabihin nyo sa mga customer. Okay, ito, so wala na to. So wag nyo nang tangkain magkapera dito mga guys. Payong kapatid lang o payong technician lang. Huwag kayong magmukhang pera mga kamaster, kasi masisira lang ang ating pagka-technician na mga matitinik. So kung talagang totoong technician ka, hindi ka mukhang pera, huwag mo na ipilit na reparin to. Ayan hindi na yan. Yung iba kasi pinipilit pang i-repair yan kasi gusto nila magkapera. Kapera na ba kahit 2 days 3 days
bibigay naman yan. So wag ganon mga kamaster. Okay, so ito tandaan nyo mga master. So okay, ito ginawan ko na lahat ng paraan to. Ang kanyang compressor. So ito, yan o, ang kintab pa nga. Yun, yan yung banda dyan. Yan, dyan ko hininang. Hininang ko ng acetylene. Wala pa rin kasi lalong lumalaki. Kapag hinihina kasi nga sa sobrang nipis na ng bakal. Okay mga kamaster. So kawawa ang ating customer. Okay, kaya sabihan na natin sa customer na for replacement na. Kung wala siyang budget, di wala siyang aircon. Ganun lang naman yun. Huwag na nating ipipilit. Huwag na ipipilit. Kasi nga, pera lang iniisip nyo eh. Hindi kapakanan ng ating customer. So okay mga guys. So ganito na lang ha. Okay, para rin sa mga customer. Huwag na kayo magtipid. Yan o. Yun sa likod nito, doon. Yun na may manipis na, sa sobrang nipis. Kasi nga itong aircon na to, yung bahay nila ay tabi ng dagat pa. Kaya kaya ang mas malakas ang tendency ng humid ba? Maalat ang hangin. Kaya nagkaganyan siya. So, malapit siya sa dagat talaga. Kaya ganyan. Kaya magiging ganito expected natin mga kamaster. Kaya ang ganda pa naman Pwede pang ligawan. Kaya dyan maganda talaga siya. Compressor lang ang nabulok. Ito ang pwedeng bilhan ng compressor. Kaya hindi pa gaano siyang bulok So, maganda pa siya mga master. Maganda pa talaga siya Ayan, Eureka. Ayan, ang ganda niya. So, nagtry na akong mag-order sa Shopee. Abutin din ng 4,000 plus din. So, sasabihin pa natin na may-ari na to kung papagawa niya pa ba o bibili siya ng compressor o papagawa niya pa to. Okay mga master. So ganito lang. Ito, meron pa rin ako ginagawa rito. Isang refrigerator to. Na inverter siya na Panasonic. So mamaya o sa susunod na aking vlog, ating bablog yan susunod. So ito lang muna. Kaya nagpalit ako ng compressor dyan. Conversion yan So ni Master J. Susunod, abangan nyo yan. Abangan nyo yan aking kung paano ginawa ko dyan. Praise compressor, yan, inverter yan. Pero pinalitan, nag-modified ako ng non-inverter na compressor. So papaliwanag ko sa inyo kung paano ang gagawin kung inverter siya. Okay, marami akong modification na ginawa lalo sa load sa thermostat. Okay, so dito muna tayo mga kamaster. Okay, ito mga guys. So ganito lang para rin sa mga customer. Pag ganito ng bulok na, huwag nyo nang ipapagawa. Bumili na lang kayo ng bagong compressor. Almost although mahal ang compressor pero nasulit naman. Once na bumili ka ng bago na compressor, sulit naman, wala nang back jack. Okay mga master, ganito lang. Okay, so tips lang to o share ko lang aking mga matitinding moves, mga veteranong moves nito. So okay, mga master, ganito lang. Huwag tayo mandadaya ng customer. Okay, huwag natin isipin ang mukhang pera. Mumukha kayong pera niyan kaya ganyan. Pipilitin yung gawin yan para na kayo nakakaloko, di ba? Okay, ganito na lang. Okay mga kamaster, hanggang dito na lang. So sana na i-share ko sa inyo ang aking mga veterans move. Okay, so hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.